Nabalitaan mo ba ito, Nelson? Na si BP Inday Sara daw yung natatakot ngayon sa pamahalaan? Ba? Oo. Bakit naman matatakot? Natatakot daw po ang pamahalaan sa kanya. Baligtad. Oo, sa kanya pala. Ba? Kasi nga naman daw, masyado siyang popular eh. Nelson? Nakakatakot ba ang pagiging popular? Kung gusto mong manalo sa election, Oo. pagkalaban mo popular, nakakatakot nga yan. Ganon? Oo. Nako. Ito yata dyan, kasi napanood ko ito ha. In-interview si BP Sara ng Russian TV, yung RT. Russian TV ba yung RT na yan? Lagi ko nakikita online yan eh. Oo, Russian media Okay. In-interview siya doon at tinanong nga siya doon na ano yung tinatanong kasi yung kalagayan ni former President Duterte, yung tungkol sa pagkaka-aresto sa kanya. At kung ano ang motibo. Kasi kaibigan ni President Putin si my friend Putin. Natanong nga yung tungkol dun sa yung sa politika. Political motive yun. Kaya daw siya gustong... Ano ba sabi? Ito. Meron ba tayong boses? Wala daw Wala. Anyway, basahin ko yung sinabi niya. I am the front runner in the presidential race in 2028. Yan. Oo. Yan. The survey shows that, and I think they want to eliminate the front runner. They think that if they take out former President Duterte, they will weaken me. They will weaken me because it's one brand, it's one family. Yun palang statement na binitawan ni BP Inday Sara. Kaya daw para siguro kaya daw pinaaresto si Duterte, dinala sa ICC. Dahil masyadong malakas sila sa siya ang front runner kung pag-uusapan ng 2028 election. Ginawa daw po ang panayam nito sa kanya ng Russian media. At inilabas naman ng Office of the Vice President ang transcript ng naturang interview. Ayon! Sinabi daw po ni BP Sara na naniniwala siyang kumikilos ang pamahalaan laban sa kanya dahil nais ng Pangulong Bongbong Marcos na manatili sa kanyang kapangyarihan. Natatakot niya ang pamahalaan sa kanyang popularidad na makikita naman niya sa resulta po ng mga survey. Nilinaw po naman ni BP Sara na wala pa siyang plano para po sa 2028 elections. At sa huling quarter ng 2028, umano siya magdidesisyon kung tatakbo siya sa pagkapangulo. At sinabi pa po ni BP Inday na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos, pero may problema siya sa mga ginagawa nito bilang Pangulo. Ayon, yun naman ang statement ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, Nelson. Sinagot na ni Auntie Claire yan dyan. May sagot ba? May sagot si Auntie Claire. Sinasabi ko. Papakinggan natin, Auntie Claire. Ito, may sagot na sila. Sige nga po. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Ayun. Pero tanong din, natatakot pa talaga sila o hindi? Nasaan? Hindi tatakot. Bakit tatakot? Ba't di ba sila matatakot? Tama naman. Di, kuha ko sa kanya. Di, patay Marisa na lang kayo. Di ba? Yun ang pansinin niyo. Wag niya hindi naman pala. Baliwala. Di, bayaan natin. Ang problema, bawat kibot ng kabila, sinasagot niya. Di, para bagang, di ba? Parang ganito yan, Jen. Ito naman example lang ito. Halimbawa, may bahay ka, di ba?
Oo. Tapos meron kang aso doon. Oo. Pag may dumaan, Kinakabahan naman ako pag may aso. Nervous ako. may dumaan. Dumaan lang. Oo, Hindi na dumaan papasok tao. eh. Oh. Oo. Ano gagawin ng aso? Siyempre. Oo. Tapos nadaan na naman. Teritoryo ko to eh. Babalik na naman. Oo. Tatahol na naman yan. Siyempre, di ba? oo. Parang ganun lang yan. Kasi baka akala niya kami yung bahay, baka pasukin yung bahay, no? Di ba? Baka pasukin yung bahay. Oo. Ay, nako. Pero isa pa po, ito. Maganda rito, Nelson, maraming nag-aabang dito. Yan sa mga taga Marikina. Alam mo ba? Oo. Mukhang maaari nang maproklama si Mayor Marcy bilang kongresista. Oo nga. Ayan. Oo, sabi natin eh. Ha? Mukhang pinanigan po eh. Ang kaso nitong si Mayor Marcy Teodoro at ngayon po ay may puproklama na siya bilang kinatawan. Anong distrito ba siya? First District ng Marikina City. Ayan. Yun daw pong Certificate of Candidacy ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro, dahil dito ay maaari na siyang maiproklama bilang nanalo sa katatapos pong eleksyon sa First District ng Marikina. Pagka naproklama yan, Jen, sino makalaban niya? Si Coco. So pagka naiproklama na si Marcy as congressman, wala na. Wala na saysay Wala yan. na. Wala nang kahit na question mo pa yan, wala na. Pagka nakalipas ang June 30, hahabol ka na doon sa HRET. Oo. Di ba? Proklamado na siya. Kina sila po. Kahit pa dyan, halimbawa sabihin ng Estret. Hindi, ang nanalo talaga si hindi ka naman second placer ka. Yun na nga. Oo. Isa pa yun. Magagamit na naman yun. Wala ka na. Wala tayong second placer rule. Hindi ka pa rin makakaupo. Magre-election tayo kung talagang gusto mo. Ito balita, kinasila daw po nang inilabas na resolusyon ng COMELEC. Ang alam ko, COMELEC unbanked na ito Yes. Ang nauna ng desisyon na nagdi-disqualify kay Mayor Marcy dahil sa kinu-question ng kanyang residency. Kinu-question po ng mga petitioner ang kandidatur ni Mayor Marcy dahil ipinalisinta man niya ang kanyang sarili bilang residente ng unang distrito sa loob daw po ng 1 taon at 1 buwan, gayong palipat-lipat umano siya ng distrito para makakuha ng bentahe sa politika. Ipinunto nila na inilipat ni Teodoro ang kanyang voters registration mula po sa 2nd District noong February 2024 at muling bumalik sa 1st District noon po namang September 2024 na naaprubahan naman noong October 4 pagkatapos niya maghain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ayon po sa COMELEC, napatunayan ni Mayor Marcy na na siya'y naninirahan sa unang distrito kung saan siya isinilang at pinalaki. Binigyang din po ng COMELEC, sabi po ng COMELEC na nakatutok ang residency requirement sa aktwal na tirahan o permanenteng legal home at hindi lamang sa voters registration status. Yun pala. Nagharap daw po si Teodoro ng ebidensya tulad ng utility bills, tax records, government-issued IDs, sworn affidavit mula sa kanya mga kapitbahay at mga opisyal ng barangay na nagpapatotoo ng kanyang pisikal na presensya at koneksyon sa komunidad. Binigyang halaga rin po ng COMELEC ang pagsisilbi ni Teodoro ng 3 magkakasunod na termino bilang kongresista ng unang distrito noon pa pong 2007 hanggang 2016. Ayun. Ang ibig sabihin nito, Jen, yung residency mo ay hindi makikita dun sa kung kailan ka nagparehistro. Yes. Voters registration. Diba? Kasi yun ang ginamit mong address before that, pwedeng nandun ka na sa, di ba? Totoo. Nandun ka na sa 2nd District. Yun ang ibig sabihin nito. Ayun. Pero, yun po pa siya ng COMELEC. Bagay, pwede pa namang mapila ata siya, Pwede pa siyang mapila sa Supreme Court. Hindi na apila.
Nakaupo na. Gagastos pa sa doon, ano? Oo, tsaka wala kang second placer rule eh. Ayun na nga. Natalo siya eh. Baliban na lang kung siguro disqualified talaga siya. Oo, Di ba? yun ang problema. Oh. Yan din yung sinasabi ng COMELEC. Eh di wala na kanila na Oho. wala na mag-motion for reconsideration. Oho. Kasi nga kahit na i-apila mo yung mga kaso na ito at ikaw ang pinaburan, hindi ka makakaupo kasi second placer ka lang. Yun. Aha. Pero yung iba naman, aywa ko, ano ba nangyari sa Cavite naman natin, yung Mayor Anarna, tsaka yung retired General bukas, reviewin natin yun. Maganda yung pag-usapan yun eh. Oo. Kasi naiproklama din ata yung kalaban nung Inarna. Oo. Anyway, gusto mo ba ng update tungkol doon sa mga nawawalan sa bungero, Nelson? Nakita na ba sa Mukhang nagkakaroon na ng unti-unti breakthrough. sa lawa ng Taal? Hindi pa, kasi nagre-request ata ang DOJ ng isang makabago equipment sa Japan. Ba, sa Susulat Japan daw sila sa Japan. Meron daw kasing technology sa Japan, Nelson, na yung makina na sinisisid sa ilalim ng lupa. Tapos, Ilalim ng lupa, ilalim ng tubig. Oo. Pag natukoy nila ang pinaka-lugar kung saan, Aha. ay makakakuha doon ng mga ebidensya kung talagang may nilibing, may tinapon nga roon. paano kung nakain na ng isda? Well, siguro baka meron pang mga, yun nga, gamit siguro yung technology na yun, baka may makikita pang mga traces. Yung mga buto-buto. Kasi, alam mo bang, di ba, ang 30 lang mahigit, sa pagtaya pala nila, Nelson, hindi lang pala 30 ang inilubog doon. Ganun ba? Nasangkot din dito sa mga ganitong pangyayari. Sa pagtaya ng DOJ, baka umabot daw ng 100 eh. Oh? Ganun daw pala karami yan. Gaano ba ka yung testigong nagsabi yan, gaano ba ka ano ba tawag doon? Katiwa-tiwala o ano man eh. No? Well, reliable daw. Oo. Reliable ang source daw, sabi ni Secretary Boying eh. Ganun ba? Oo. Isa ba siya sa naglulubog? Hindi. Kasi yun daw si alias Totoy ay mukhang may talagang sapat na kabatiran. Yung Kasi first hand information. First hand information daw. Hindi hearsay, ha? Ito daw mga tinatapon ng bangkay doon, Nelson. Alam mo sa mga nagsasabong kasi, ano yan eh, tiwalaan ng salita sa salita eh. Kaya kapag ka ikaw ay nanloko sa mga sabungero, hindi ugali ng sabungero yan eh. Talagang para sa kanila ay kasuklam-suklam ka kapag ka ginawa mo ang panloloko sa loob ng sabungan. Para sa kanila, walang ano yan eh, walang kapatawaran eh. Ganun ba? Kasi sa kanila, sinyasan lang, Jow! Hindi ko alam kung ano sinisigaw nila dyan eh. Di ba? Jeez! Mga ganun eh. Hindi ko alam kung ano, yung sinisigaw ng sa meron, sa wala, etc. Tsaka yung senyas ng kamay na nagkakaintindihan sila eh. Kaya kapag ka natalo ka o kaya nanalo ka at yung kapustahan mo ay nagloko, Nason, hindi lang yung kalaban mo ang iyong kaaway, kundi lahat nung nasa loob ng sabungan. Kasi tatandaan kanila, ito to, yari ito. Ganun pala ang kultura ng mga nagsasabong. Bakit naman napakadaming... Kasi ang ginagawa daw ng mga ito, yung manok, chinuchope. Yun yung nandadaya. Nandadaya. Oh. So, lahat ng nahuhuling nandadaya, nilulubog doon? Inaabangan, daw talagang tinatandaan daw nila. Ito yung sinasabi. So, hindi naman sabay-sabay nilubog yan? Hindi naman ata. Pero ito yung pinakamarami ata, itong huli na magkakasunod, yung 24 ba yun? O? Na biglang nawala? 32, oo. Parang ano ata yun eh, marami daw talaga na biktima. At saka yung pagkakabiktima, hindi lang daang libo, kundi milyon-milyon pala talaga, Nelson. Naku po. Pantakin mo yung manok, di ba, nagkakadayaan. May pantakin mo isa, dala-dalang pato eh. Pato? Inilaban? Inilaban. Nagkaroon na sindikato eh. May pantakin mo yung pato na Hindi, ang ginagawa daw, aywan ko hindi ko alam, hindi tayo nakakaintindi ng sabong eh. Yun daw tare, yung nilalagay doon sa may paano manok, tare ata ang tawag doon eh. Sa halip na kapag kasi ay, anong tawag doon, nagsabong yung dalawang manok, sa halip na tumama sa kalaban yung tare. Sa akin ito tama? Hindi daw tumatama, puro daplis eh.
Meron daw, ano, ayaw ko may kaparaanan sila kung paano natitignan yan, Nelson. Dapat nga ilubog sa tubig. Yun ang nangyari. Oo. Grabe naman. Kinukumpirman po ng Secretary Boying Rimulya na may mga opisyal ng gobyerno, matakim yan ha, opisyal ng gobyerno na sangkot daw po sa kaso na nawawala sa bungero. Dahil mga biktima sila. Oo, yung mga ano, yung mga... Sumasabong din. alam mo, ang mga big time sa bungero, may mga gobernador, may mga congressman, may mga mayor. Ay, ano ang problema dyan? Yun. Ang sugal kasi, parang droga din yan eh. Di ba? Ay, oo, nakaka-addict yan na-addict ka na may dyan. addiction yan. At merong biglang sumasalbahe sa Oo. pagka-addict mo. Nako, Ayan nga ang nangyayari, di ba? totoo. Violente. At saka, ano yan, talagang hobby din nila yung pagsasabong na ganyan Yun eh. nga, oo. At ang, minsan yung makikita mo yung mga, pagtingin mo sa Facebook, yung mga video na ganyan, makikita mo talaga mismo kung mayor ganito, si governor ganito, may mga congressman pa doon na sila ang nagbibitaw. Kaya sabi ng Secretary Boying, baka sa tingin niya meron pang mga opisyal ng gobyerno sangkot dito sa pagpapapatay nga ito ng mga nawawalang sa bungero. Baka naman madawit na naman si Pangulong Duterte dyan. Mukhang hindi naman ata. Si Digong ata hindi naman nagsasabong. Hindi ko nagkakamali. Ito, ipinutuso ito ni Pangulong Duterte. Sa ICC din naman ipapile yan. Balabang, pagka nagkataon. Pero sabi pa po ng Secretary Rimulya, sa ngayon ay patuloy pa rin daw po yung kanilang case build-up. Pero tiwala po ang kalihim sa mga testimonya ng lumutang na testigo na si alias Totoy. Si Totoy, bukod daw po sa testimonya, may mga dokumento at video rin anya itong magpapatunay sa kanyang mga pahayag. Ayon, at bukod daw po sa Coast Guard at ng AFP, nakikipag-ugnay na rin daw po sila sa mga gagawing pagsisid sa Taal Lake kung saan sinasabing naroon ang katawan ng mga nawawalang sa bungero. Malamang, kasi hindi mo naman basta mailulubog yan, Nelson, kung yan malamang nakalagay sa drum na nilagyan ng semento, 'di ba? O kaya naman ay merong tali ng hollow block para lumubog ang tao kasi ang tao kapag nilagay mo sa tubig, maaaring lulubog yan ilang minuto. Pero pag kaya ay namatay, lulutang yan kung walang pabigat. Ganun ang nangyayari diyan, 'di ba? Kaya para yan ay siguro walang ebidensya, may makikita siguro diyan ng mga drum na pinaglagyan o ano man ang ginawa ng mga taong ito, Nelson. Hindi ba kinuwento nung paano nilubog? Hindi pa kinukwento ni Secretary Boying. Si Secretary Boying ang sa bagay, inimbestigahan pa nga. Inaabangan pa ng DOJ. Sana matukoy talaga at totoo nga ba na umabot ng halos 100 ang mga naitapon na bangkay, diyan sa bahagi ng Taal Lake. Ang tinatanong pa nga ngayon si Director Bacolcol, Nelson. Kasi may bulkan sa Taal, di ba? Oo. Hindi ba na niya naka-apekto sa bangkay Kaya pala siguro nung mga nakakaraan nag-alburuto nga yan. Oo, naggagalit yung Taal. Hindi nga, naghahanap pa rin sa bungero. Nadamay niyo pa ako rito. Ang balita ko, para daw humupa ata yung Taal. Naghahanap pa rin. Maglagay pa kayo sa bungero dito. Ay, nako. Ito pala ang kwento niyan, Jen, ha? Meron ba? Ayon sa whistleblower, Kasi Totoy. nilagyan ng pabigat na sakong may buhangin ang kita mo mga na. bangkay. Sabi ko sa iyo para hindi lumutang. Oho. So, sako na may buhangin. Oho. Tatalian sa payon. Kakainin nga ng isda. Oho. Pero at least may makikita ka siguro mga sako na may mga buhangin doon. O kaya naman mga... Nakabuto-buto. Mga Yung buto-buto. bungo. Hindi ba kinakain na isda yung Oo, namimili din ng isda. Yun din yan ang buto. Hindi masarap. Grabe, Oho. Talaga naman, Ay, nako.